nating patagalin at talaga naman pinag-uusapan po ngayon kasi nabalikan po ang isang pahayag or nung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay binitbit po sa dahig at siya po ay humarap, mga kababayan, sa korte po ng Netherlands, ng korte ng ICC, ay nabanggit po yung sa kanyang appearance ang mga ikinaso dito kay Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ngayon, oy, fake news ka. Hindi naman ng halay ang aming tatay. Teka po mga kababayan, I'm not the one who said that. Pero dahil ito po ay nanggaling sa ICC at talaga pong na-captured po mga kababayan at ito po ay documented. Okay? Pakinggan po natin mga kababayan dahil itong si Digong Duterte, kinasuhan din po pala ng panghahalay. Yes, tama po kayo, RAPE. Etong si Digong Duterte. Nakita nyo naman kung ano ang style ng tatay nila, mga kababayan. Nakita nyo yung style ni Robin Padilla nung nakaraan. Etong si Digong, kahit saan magpunta dati, matindi ang kanyang ginagawa, di ba? Yung mga babae ay talagang nakita nyo naman dyan sa inyong thumbnail. Pero mga kababayan, para po sabihin, masyado kang bias, GP. Napaka-ano mo. Oh, okay, sige mga kababayan, sabihin nyo na po ang lahat ng gusto nyong sabihin. Pero gusto ko lang pong ipakita at gusto ko pong patunayan sa inyo na ito ay hindi fake news. Dahil ang tatay ninyo mukhang mayroong ginawa, mga kababayan, mukhang may pumalag dito sa tatay nyo na hindi nyo matatanggap. Okay? Pumalag. Ibig sabihin, mayroon din po nagreklamo sa kanya ng RAPE. Uy, mga kababayan, first time namin narinig yan. O, syempre, first time. Kung meron man, merong iilan, pero, mga kababayan, parang pangalawa ata ako na magko-content nito. Ayan, para po maliwanag sa lahat na ako ay hindi nagsisinungaling. Ito ay galing sa website ng ICC. Nakalagay dyan, basahin nyo, dated March 12, 2025. Situation in the Philippines. Rodrigo Roa Duterte in ICC custody. Ang nakasulat, mga kababayan, ito po ang napapaloob sa sulat. Parang ano tayo si Brad Pitt. Brad Pitt, ikaw ba yan? On February 10 or on 10 of February 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC, the prosecution applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture. Yung for the crimes against humanity, murder and torture, mga kababayan, common na yan. Alam na natin yan, di ba? Alam na natin yan. Pero, ito po yung nakasulat, oh. Ayan, may nakasulat dito, naka-indicate. Ito po, mga kababayan. Ayan, bibilugan ko po. Against humanity of murder, torture, and rape. RAPE, mga kababayan. Oh, sa mga nagtatanong dyan, yan lang na pinagbasihan mo? Okay, basahin muna natin bago ako magbigay ng ating komento. Sabi dito, mga kababayan, the chamber composed of presiding judge Julia Antonella Motok and Judge Rain Adelaide Sophie Alipini Ganzu and Maria del Rosario or del Socorro rather, Flores Liera assess the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds. When you say found reasonable grounds, mga kababayan, dito sa Pilipinas, ang counterpart yan ay may probable cause. Okay? Again, sinasabi po ng batas, mga kababayan, na ang isang tao po ay, ito na naman tayo, presume innocent until proven otherwise. Okay? Kaya lang, mga kababayan, ang fact dito ay meron talagang nag-complain kay Digong ng kasong RAPE. Okay? Maliwanag yan, mga kababayan. Ang pinag-uusapan na lang natin,
may reason sabi dun ng ICC ay may reasonable grounds. Kumbaga dito, pag dito nilitis yan, may probable cause kaya idiniretso nila. Okay? Sabi pa, to believe that Mr. Duterte is individually responsible as an indirect co-perpetrator for the crimes against humanity of murder allegedly committed in the Philippines between November 1, 2011 and 16 of March. So bayan, hindi ako magpo-focus dun sa dalawa dahil alam naman na natin yun eh, 'di ba? Yung murder or yung crimes against humanity, murder and torture. Nakita naman natin, talagang lahat po mga kababayan siguro ngayon ay nabigla. 'Di ba? Marami ang magsasabi napaka-fake news mo. Again, mga kababayan ha, I'm not the one who said this and I'm not the one who wrote this article. Okay? Ito po ay nanggaling sa ICC. At lahat po kayo pwede namang tumingin sa kanilang website. At nakasulat dyan maliwanag, they believe that there is a reasonable grounds or probable cause, mga kababayan. So hindi lang siguro natin alam. Nakita nyo naman yung mga dating mga ginagawa ni Digong, di ba? Pag siya ay pumupunta sa ibang lugar, biglang may hinahalikan. Pero hindi lahat ng babae, nakikita natin ay, kumbaga, sila ay pumapayag. Meron dyan, parang napipilitan lang. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Digong. At may mga istorya din naman, mga kababayan, itong si Nino Barsaga, na itong si Diggs Duterte, ay nagpapapunta ng babae sa Malacanang at binabayaran ng 120,000 every night. Diba? So mga ka-GP Natics, at nakita ninyo, meron pa mga pahayag itong si Duterte noon na mas gugustuhin daw niya mapunta sa impyerno. Bakit? Nandun daw yung mga magagandang babae. Dahil sa heaven daw, hindi niya niakbay man lang. Hindi niya maakbayan. Diba? Ang babae. Samantalang doon daw, mga kababayan, yung mga nagtratrabaho daw sa kabaret, alam nyo kung saan mapupunta yan? Sabi niya, doon sa impyerno. Kaya doon tayo pumunta. Nandun lahat ang magagandang babae. Kung iisipin natin, mga ka-GP Natics, sabi ng ICC may reasonable grounds. They determine that there is a reasonable grounds or probable cause. Kayo ba maniniwala? Based on, mga kababayan, kung paano kumilos ang dating Presidente Duterte. Magbase kayo kung ano yung kanyang galawan at ang mga bumubuka sa kanyang bibig. Yes, alam natin na hindi pwedeng sabihin natin na guilty siya kaagad dahil ito ay kailangan pang patunayan based on the evidence. But because this is already been in the public, mga kababayan, sinulat po ito ng ICC, dapat din natin pag-usapan. Kasi iniisip ko, sino kaya yung tao na nagsampa ng kaso ng RAPE laban kay Duterte? Kung ang pag-uusapan natin nagbabayad si Duterte, ibig sabihin, mga kababayan, meron pa siyang babae na hinalay na hindi gusto, na hindi binayaran. Labas doon sa mga babae na ipinapasok daw di umano nito ni Nino Barsaga doon sa Malacanang para iregalo kay Digong gabi-gabi. 'Di ba? Sabi ni Piwi, totoo ba yan? My God. Well, again, mga kababayan, mga ka-GP Natics, sabi ng mga judge, sila Motok at yung iba pa na kasama niya, na-determine nila na mayroong reasonable grounds. 'Di ba? Ayan o. Nakalagay dito, Motok, Judge Rain, Adelaide, Sophie, Flores assess the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is individually responsible as an indirect co-perpetrator. Hindi naman po ipapasa, mga kababayan, or hindi naman po isasali ng ICC itong case na RAPE na to kung hindi po, mga ka-GP Natics, kung wala po na
silang basihan. Kasi otherwise, ang mangyayari dito, malulugaw lang to eh. Otherwise, hindi po, kumbaga, hindi sisirain ng mga judge natin. Bakit yung papatulan ng isang bagay kung wala namang enough evidence to substantiate the allegation? So, ibig sabihin, kaya nila nakita na may reasonable grounds, mga kababayan, yung mga dokumento na ipinasa sa kanila ng prosecutor or prosecution ay talagang nagbabalidate doon sa aligasyon laban kay Duterte. Tama? Oh. Exactly, Ma'am Allen Arcenas. Hindi yan ilalagay ng ICC kung walang reklamo. Mga kababayan. And do you think they are idiot? Mga kababayan. Sorry to utilize that word. Pero hindi po loko-loko, hindi po mga tarantado at hindi naman mga idioterte ang ICC. Kasi kung yan, wala naman po sila sa politika. Mga kababayan, wala nga silang pakialam dun eh. Ang sa kanila, mapatunayan at tawag dito, maging accountable kung sino man yung mga nagkakasala. Yan ang trabaho ng ICC. Maparusahan kung sino yung mga suspect. Diba? At kung wala naman, mga ka-GPnatics, syempre hindi yan papansinin ng ICC. Bakit nila papansinin yan? Diba? Sayang lang sa oras, mapapahiya lang sila. Pero iba yung usapan dito eh. They said that they have the reasonable ground. Mga kababayan. Oh. So yung mga, sabi ni Alvin Bertis, sana nga mapatunayan para maparusahan yan. Kaya tingin ko mga ka-GPnatics, no? Talagang si Digong, malabo na talaga. Malabo na talaga na ito ay makalaya, sabi nung kanyang si Kaufman, no? Sabi ni Kaufman, hindi. Yan ay ma-acquit sa kanyang kaso. Tingnan lang natin. 'Di ba? Mahirap magsabi ng tapos. Sabi ko nga, itong mga judge na to, yung mga prosecution na yan, hindi naman tatanggapin yan ng ICC kung yan ay wala pong enough na katibayan para i-supplement yung mga alegasyon tungkol sa kanya. Malamang sa malamang, mga kababayan, sa lahat po ng tao, hindi naman po lahat talaga papayag. 'Di ba? Mama Brenda Barton, hindi lahat ng tao o babae papayag sa gusto ng tatay nila. 'Di ba? Meron bang, alam mo, sa 10, sabihin natin, yung iba pera-pera. Pero pag ikaw, isang babae na matino, tas pinagsamantalahan ka at hindi mo gusto, of course, magsasalita ka. 'Di ba? 'Yun ang matindi doon. So, kung sa mga nagsasabi na ito ay peke, gawa-gawa ko lang, nagkakamali po kayo. Dahil unang-una, sabi ko nga sa inyo, yan, yung article pinakita ko sa inyo, nang galing mismo sa website ng ICC. Nakalagay pa yung date, March 12, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Maliwanag dito, i-search nyo lang ang title, Situation in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte in ICC Custody. Ayan, no? Press release. Galing sa website nila. So siguro, there's no need to explain further pag ganito na yung nakasulat. 'Di ba? Ang tanong lang talaga dyan, sino yung tao na yan na pinagsamantalahan ni Digong? At sino yung tao na yan na naglakas ng loob, mga kababayan, para magsalita laban kay Digong Duterte? 'Di ba, Marnie Japan 29? Uncle Bong, watching here in Maryland. DDS, ganito pa rin ba yung ipagtatanggol nyo? What if, mga kababayan, this is true? And what if this is true, and ito ay kamag-anak mo, kapatid mo, o kaya naman asawa mo, 'di ba? Napagtripan. Oh. Hindi ba masakit? Kaya gising-gising mga DDS. Hindi lahat ng pinapanginoon tama. Kailangan nyo ring maging balanse. At tingnan nyo yung mga balita na lumalabas. Sabi ko nga
Ang balita, marami ring fake news. Pero of course, alam nyo naman kung ano si GP, di ba? Ano si JNK. Talagang tayo naman ay tumitingin doon sa mga balita, hindi tayo basta-basta naglalabas nang wala namang ebidensya. O sabihin ninyo, o hindi pa naman tapos yung hearing. Okay, kaya nga sinabi ko, mga kababayan, maliwanag ang nakasulat sa batas. A suspect is or presumed innocent until proven otherwise. So, it's up to the the counsel of the former president kung paano nila sasanggain or sasalagin ang ikinaso ng tao kung sino man 'yon na nagkaso sa kanya ng RAPE. 'Di ba? Oh. Tama, Zenaida Villanueva. Huwag po kayong mag-alala dahil wala naman po akong sinabi dito na libelous. 'Di ba? And the one that I showed you, mga kababayan, hindi kagaya sa kanila kasi wala silang mga article. Ito ay article at wala po akong sinabi dito na totoo kaagad ito. 'Di ba? Totoo ito in a sense na ito ay pinost ng ICC na mayroong nagkaso ng rape kay Tatay Diggs nila. Oh, pero hindi ko sinabi, mga kababayan, na final at ito na po yung final and executory ng ICC. Alam naman natin sa September pa magsisimula yung preliminary hearing ni Digong Duterte. So therefore, wala pa itong final and executory, mga ka-GPnatics. Pero ang pinag-uusapan natin dito, bakit may nagsampa ng kaso na hindi nga natin alam eh. 'Di ba? Is it true kaya yung rumors na naririnig natin hinggil kila Nino Barsaga na nagbibigay daw sila ng babae kay Diggs? At based on, mga kababayan, doon sa mga pahayag, Uncle Bong, salamat sa pag-share ng blessing, mismo na nang gagaling sa bibig ni Duterte na mahilig siya sa chicks. Womanizer. 'Di ba? Nakita nyo? Sa kanyang mga pahayag, hindi naman siguro puro joke lang yon dahil sabi niya gusto niya sa impyerno dahil doon maraming magagandang chicks. Yung mga nagtatrabaho daw sa beer house, di ba, puro magaganda yon. O, pag namatay yun, di naman daw sa langit mapupunta, sa impyerno, kaya sa gusto niya sa impyerno pumunta. Di ba? Hindi, may nagsampa po talaga. Kasi, mga kababayan, hindi naman isusulat ng ICC to. ICC mismo ang naglabas nito eh. Ayan o, kinasuhan nila si Duterte, kaya dinampot si Duterte, hindi lang po against humanity of murder. Hindi lang po yan crimes against humanity of murder and torture. Kasama po dyan ang kasong crimes against humanity of RAPE. So may nagsampa. At hindi ito sasama ng ICC kung wala po silang sapat na ebidensya para ituro itong si Digong. 'Di ba? Sabi ni Sonia Teston, yes, may pinatayang minor de edad na babae. Naku po, mahirap yan ha. Sonia Teston, hindi ko po alam yan ha, kung totoo man yan. Sana lumabas din yung balita na yan ha. Sana mapatunayan at para makahingi din ng hustisya yung ginawa niya kung totoo yan. Kasi ayaw ko naman sabihin niya na totoo yan. Pero, naku po, mga kababayan, ngayon lumalabas na talaga yung mga baho. 'Di ba? Sabi ni Ezekiel Tayag, bad intention never prosper. Sino po ang may bad intention? I am not the one who said this. Again, this is written in the ICC website. And that's the reason why Digong Duterte was captured because of the crimes against humanity of murder, torture, and RAPE. Okay? So, hindi sa akin ang galing yan, mga kababayan ko. Di ba?